Oh wait, 5 oras na kayo nag-uusap ng jowa mo, pero ni isang minuto para kay Lord, wala pa? Makinig ka muna. Hindi dapat tayo kutsain ng ating mga kaaway. Kahit na nadapa tayo, muli tayong babangon. At kahit nasa kadiliman tayo, ang Panginoon ang ating ilaw. Minsan nakala natin, yung kasamaan nananalo na, yung kaaway nananalo na. O natutuwa yung kalaban kapag nakikita tayong bumabagsak, pero nasa Diyos pa rin ang huling salita. Lalo sa panahon natin ngayon, di ba? Pasama na ng pasama. Yung mga tao, yung mga nangyayari, kaya akala natin nagpiprevail na yung evil. Pero ganun din yung nangyari nung nandito ang Panginoong Hesus sa mundo natin. Di ba? Akala ng kaaway, nanalo na sila nung namatay ang Panginoong Hesus doon sa krus. Pero yun pala ang greatest victory natin ng Diyos sa kasaysayan ng sangkatauhan. Kaya ikaw kapatid, kung nasa kadiliman ka ngayon, maaaring pagsubok, kalungkutan or kasalanan, this is a reminder na huwag ka mawalan ng pag-asa dahil Diyos mismo ang magiging ilaw mo kapag nagtiwala ka sa mga plano niya. Diba hindi naman sinabi dun sa verse na baka ako'y bumangon. Kapag ako'y nadapa, baka ako'y bumangon. Hindi. Sabi doon, ako'y babangon. Kapag nadapa tayo, muli tayong babangon. Ibig sabihin, tiyak ang tagumpay dahil hindi ito nakabase sa lakas natin, sa lakas ng tao. Hindi. Nakabase ang tagumpay natin dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya kapatid, kung nasa kadiliman ka ngayon or nasa matinding pagsubok, papaalalahanan lang kita na minsan hinahayaan ng Diyos na ikaw'y umupo sa kadiliman para siya lang ang maging tanging liwanag mo. At doon mo marirealize at mararanasan na ang Diyos lang ay sapat na. Amen?